talaga. Oh, ito, 3 points na naman. Oh. So Mark Borboran goes to the line. Diba? Oh. Sa free throws at Oh, ito, 3 points na naman, mga ka-psychology. Diba kung napapansin ninyo, again, si Dondon Tiveros lang makapagsasabi kung anong nasa isip talaga niya, kung agree ba siya dito sa sinasabi ko na may Hello, good day everyone, and welcome back to my channel. This is Philip. Welcome back to Psychology and Social Issues. And nandito ulit tayo para mag-usap ulit patungkol sa psychology-related topics at social issues. So ngayon, may pag-uusapan tayo iba na namang issue at explain po natin gamit ang psychological concept. So, okay, so kanina lang, nag-upload tayo ng isang video. Nag-usapan po natin yung cognitive dissonance. Ngayon, sa video na ito, pag-usapan pa rin natin itong cognitive dissonance, pero lalayo tayo sa politika. Kasi kanina, sa isang video, politika yung pinag-usapan natin. Ngayon, pag-usapan natin ito ay tungkol sa sports na naman. Ito ay patungkol sa mga attitudes and behaviors ng mga athletes natin. At lalong-lalo na magfo-focus tayo sa basketball muna. Okay? Pero of course, ito lahat ay applicable sa lahat ng mga athletes. Okay? So may ipapakita muna ako na video sa inyo. Ito ay highlights. No? Ipapakita ko muna ito. Ito ay isa sa mga, of course, maraming highlights. Kilala naman nating lahat. Ayan, ito ay example lang, hindi natin i-explain yung buong behavior and attitude ng player na ito. Ito ay pinapakita ko lang bilang example po. Okay, ito ay para magkaroon tayo ng ideas tungkol dito sa ating pag-uusapan. Ito ay mga lumang highlights ni Dondon Hontiveros. Okay, si Dondon Hontiveros po yung pinili ko kasi Cebuano hotshot at Cebuano po tayo. Okay, Cebuano po tayo at since bata pa po ako, kilala na si Dondon Hontiveros dito sa amin mula pa nung UB days niya, Don Bosco days, at lalong-lalo na yung Metropolitan Basketball Association days or MBA days niya. Kaya nga, parang Manny Pacquiao fight din yan nung time na MBA pa. Okay, so again, papakita ko muna, then explain natin mamaya kung paano pinakita or maobserbahan natin yung itong cognitive dissonance dito sa sports, lalong-lalo na sa basketball po. Okay, ito. Maiksi lang ito. Ayan o, side step mga kababae, mga psychology o. Straight away. Catch and shoot fade away, no? Kaya malayo pa yung mga ka-psychology, ano? Fade away buzzer beater pala. Ito pa. Tingnan niya yan. Acrobatic layup yung nakasulat dito. Ito yung team ni Dondon Tiveros, San Miguel. Ayan, mga psychology, bumangga pa. Hindi pa natatakot bumangga. Okay, stop muna natin dyan. Stop lang muna. Ang importante dito mga ka-psychology, pinakita ko lang kung ano yung kaibahan kapag magkakaroon na ng cognitive dissonance. Anong mangyayari? Anong posibleng mangyari sa isang manlalaro kung magkakaroon na ng cognitive dissonance? Okay, so dito, pinapakita natin na batang-bata, batang-bata pa si Dondon Hontiveros. Medyo yung pangalan niya hindi pa gaano matunog sa PBA. Sa NBA, of course, nakikilala na siya, pero sa PBA, kailangan mo pa ring magtrabaho para makilala ka talaga at magkakaroon ka ng mas mahabang oras. Natatandaan ninyo, nung pagpasok ni Dondon Tiveros sa San Miguel,
maraming magagaling na kasabayan niya. In fact, matagal na itong issue, di ba? Dondon Ontiveros and Ildefonso dati. At I think Ildefonso. So maraming maraming issue dati na mukhang hindi daw pinapasahan ni Ildefonso si Ontiveros nung first 2 years niya dyan sa San Miguel. Kasi naroon yung pinapalabas na issue ay parang naiinggit or natatakot si Ildefonso na maungusan siya ni Dondon Ontiveros. Yan yung mga sabi-sabi dati. Of course, bata pa ako noon. Yan yung mga naririnig ko. Pero hindi yan pag-uusapan natin. Ito yung pag-uusapan natin. Itong pinapakita ko, itong mga highlights, napapakita ito dito na kung gaano kalakas yung passion dito ni Dondon Ontiveros sa larong basketball. Okay? Ibig ko sabihin, pinapalabas talaga niya yung 100% niya kapag naglalaro. Okay? So ito ngayon, i-introduce ko itong cognitive dissonance. Anong mangyayari kapag magkaroon ng cognitive dissonance ang isang player? At later, ipapakita ko kung ano nang nangyari kay Dondon Ontiveros. At bakit natin nasabi na ito ay halimbawa ng isang cognitive dissonance. Okay, so ito, share ko muna yung PowerPoint ko. Okay, mabilis lang ito mga ka-psychology. Ito, cognitive dissonance, so i-define natin. So, aversive state of arousal that occurs when a person holds two or more cognitions that are inconsistent with each other. So, nangyayari daw itong cognitive dissonance. By the way, kung hindi nyo napanood, yung yung video na in-upload ko kanina, in-explain ko rin ito na medyo mas mahaba ito, mabilisan lang. Kung gusto nyong tingnan doon, yung sa isang video, in-apply ko doon sa politika. So, dito nga naman sa sports. Pero, mabilis ang discussion lang ito ng cognitive dissonance. Ito nga, isang estado ng pag-iisip natin or magkakaroon tayo ng a little bit of anxiety kung magkakaroon tayo ng dalawang magkaibang hindi magkatugma na idea or paninindigan. Okay? So, ano pa? Halimbawa, yung example ko kanina, halimbawa, sasabihin natin pagnanakaw. Di ba? Lahat tayo, pagtanungin natin, ayaw natin na magnanakaw, di ba? Of course, so expected na lahat tayo hindi magnanakaw. Pero, kung magkakaroon ng chance, o halimbawa, makapasok ka ng DPWH, tapos talamak yung nakawan, probably hindi mo isipin na nakaw yan kung mabibigyan ka halimbawa ng komisyon ng isang contractor. Kasi napaboran, nabigyan mo sila ng pabor kahit hindi mo sinasadya. So, most likely, pagtanggap mo niyan, technically, masasabi nating pagnakaw na yan, pero nasa isip mo na mukhang magdadalawang isip ka pa kasi sasabihin mo, bigay ng komisyon naman ito, hindi ito pagnanakaw. So, magkakaroon ka ngayon ng a little of anxiety kasi mapapaisip ka kung tama ba itong ginagawa mo, sang-ayon ba ito sa paninindigan mo, o parang ganyan. Okay? At anong mangyari kapag magkakaroon tayo ng cognitive dissonance? So, malaking tendency na magbabago yung attitude natin towards doon sa kung ano yung dati nating paninindigan. Posible, either lalakas yung paninindigan natin or worse, magbabago 100%, babaliktad yung paninindigan natin. So kaya, halimbawa, again, balik tayo dun sa DPWH na example ko, kay ordinaryong empleyado ka pero nakatanggap ka ng konting komisyon, so most likely, pag pangalawa dyan, pangatlo, magiging normal na sa'yo yan. Okay? So hindi mo na mapapansin na nabago na yung sarili mo dyan. Okay? So dito, balik tayo sa sports mga psychology. So yung pinakita natin dito kay Dondon Ontiveros. Kailan nga ba nangyayari or ma-observe natin yung, by the way, yung cognitive dissonance mga ka-psychology, yung tao mismo ang naka-experience lamang ang makapagsasabi nito. Okay? Kasi siya yung nakakaramdam, siya yung alam niya kung ano yung paninindigan niya. Tayong mga observers, most likely, hindi natin malalaman hanggat hindi nila sinasabi or hanggat hindi sila nagpapakita ng senyales. Okay? So malaki pa rin pong chance na magkakaroon tayo ng idea na ito, nagpapakita na siya ng cognitive dissonance kasi may mga senyales. Kasi nga, magre-resulta ito ng anxiety sa isang tao. So dito, apply natin sa basketball or dito kay Dondon Ontiveros.
bakit natin na desisyon na ito si Don Ontiveros ay gawin nating example dito sa cognitive dissonance? Kailan nga ba nangyayari? Okay, unang-una, sa isang sports, lalong-lalo na sa contact sports, katulad ng basketball, pinakahalatang cognitive dissonance ang mangyari dito ay yung pag-iinitan ng laro. Okay? Yung pisikalan. Bakit? Kasi unang-una, lahat ng players alam nila contact sports ito. At kapag contact sports, meron talagang mga magkatamaan, magkasikuhan, magkasakitan at iba pa. Pero lalabas sa kanilang action or sa kanilang behavior, halimbawa magagalit sila. So dito na magkakaroon ng cognitive dissonance. So alam mo na ito'y contact sports, posible talagang magkasakitan, yet nung nasaktan ka, nagalit ka. Okay, so diyan papasok. Ikaw maka-experience ka ngayon ng dissonance, mag-iisip ka ngayon, bakit ako nagalit? Alam ko namang physical ito, contact sports ito. Kaya nga sabi ng iba, kung ayaw mo masaktan sa, halimbawa, sa basketball, maglaro ka lang ng non-contact sport, halimbawa, ng chess, or ng badminton, or ng tennis, di ba? Non-contact. So, again, kapag ganyan, dyan mo na ma-realize. Ang problema, kapag nailabas mo yung hindi ka nais-nais na aksyon, resulta ng pangyayari. Halimbawa, nakasuntok ka. 'Di ba nung sa PBL, may nasuntok bago lang, I think 2 weeks ago, na nabasag yung panga. Nakalimutan ko yung pangalan ng player. So, yan, pisikalan talaga. At nagalit, ayun, anong nangyari? Hindi ka nais-nais na resulta, na ban lifetime. Okay? Pero eventually, ma-realize nila pagkatapos ng laro, ma-realize nila na mali pala. Kasi alam nila in the first place na ito, ganito laro talaga, magkapisikalan, magkasakitan. Okay, pangalawa, na nakikita ko, ito yung magiging example natin dito kay Don Ontiveros. Kapag naabot na ang peak ng career, okay, so unang-una, halimbawa, ito, pinakita natin si Don Ontiveros, no? Nakita talaga natin kung ano yung passion niya. Bigay niya lahat, every game. Okay? Kahit matumba, kahit mabangga, makikita mo talaga. Okay? Pero kung naabot na yung height na yung anong tawag nito, ng career ng isang manlalaro, eventually marirealize niya, papasok na sa kaisipan niya na kapag maglaro siya ng todong-todo or hindi, yung bayad sa kanya ganun pa rin. Okay? So, papasok dito na posible kung halimbawa, bangga ng bangga siya, talon ng talon, drive ng drive sa basket, mas malaking chance magkaka-injury siya. Mas matatapos ng maaga yung career niya sa basketball. So, dyan papasok ko. The same bayad lang naman pala kasi kapag ida-drive ko to, 2 points lang compared doon sa jump shot lang. Kaya dito na magbabago ang laro ng isang player. Now, nagkakaroon na siya dito ng, number one, passion ko naman. So, dapat bigay ko 100%. Pero, papasok sa kaisipan ko na, delikado rin pala. Baka magka-injury ako. Matatapos ng maaga yung career ko. So, ganito na lang jump shot. Okay? Of course, alam natin maraming players, hindi lang si Don Ontiveros, ang pwede natin maging example. Okay? Halimbawa, si Arwin Santos, dati, di ba? Makikita mo, grabe yan. Ngayon, bago siya na-end yung career niya sa PBA, 3 points na lang. Parang ganito nga, ipakita natin itong highlight ni Don Ontiveros nung nasa Alaska Aces na siya. Ito mga ka-psychology. Eduardo hot shot with the bigger shot of the game. So that's going to leave a shooter open. You know, if you're at man-to-man, you can go out. You can see the wide open. Dito si Don Gonzalo. Again, Alaska just passes the ball so well. Everybody has their heads up. They score. San Miguel team back stayed in the 3 points. Pangalawang 3 points na. Ito, pangatlong 3 points. Compare mo kanina sa panakita ko, iba talaga. Ito, 3 points na naman. First one, so Mark Morboran goes to the line. Diba? Free throws. Ito, 3 points na naman, mga ka-psychology. Diba kung napapansin ninyo, again, si Don Ontiveros lang makapagsasabi kung anong nasa isip talaga niya, kung
Kung agree ba siya dito sa sinasabi ko na may nagkaroon ng cognitive dissonance, siya lang talaga makapagsasabi. Pero based dito sa na-experience or nakikita, na-observe natin mga psychology, ito yung mga sinyales na nakita ko na ito ay isang manifestation na dumating talaga sa punto nagkaroon ng cognitive dissonance si Dondon Hinterveros bilang isang magaling na manlalaro ng basketball. Okay? Kasi kung drive ng drive, anong tawag namin sa Cebuano diyan, daro ng daro most likely mas napaaga yung pag-retire niya kasi mas magiging madali siyang ma-injury lalo't tumatanda na. Okay? So, yan yung mga posibleng mga nangyayari. Okay? So, I hope na naintindihan natin. So, of course, regarding naman sa ibang players, meron din naman tayong players na nakikita na kahit tumatanda na, banat ng banat pa rin. Okay? Habang tumatagal sa liga, sa PBA halimbawa, ganun pa rin yung stamina, ganun pa rin yung energy, ganun pa rin maglaro. Okay? Halimbawa, I don't know kung agree kayo dito, si Calvin Abueva. Okay? Kahit sa ang team mo ilagay, ngayon, lalong tumatanda na siya, ganun pa rin. Di ba? Yung aggressiveness niya, yung energy niya, Scottie Thompson din, ganun din yung nakikita ko. Okay? So, I'm not really sure kasi pambihira lang naman kasi si Scottie Thompson tumitira ng 2 points or sa labas or 2 points or 3 points. Pambihira lang. Kaya parang nandun talaga siya sa ilalim. So, kailangan niya talagang magbanat doon. Okay, mga ka-psychology. So, I hope naiintindihan ninyo. I hope meron tayong natutunan. And by the way, hindi lang po ito. This is not the only reason itong cognitive dissonance kung bakit nagbabago ang laro ng isang player. Hindi ko po sinasabi na ito yung main na dahilan. Isa lang ito sa mga explanation. Lalo't lalo ng ginagamit natin dito ay psychology. Meron pang mga posibleng dahilan. O meron pa ibang mga factors. Okay? So, I hope nga na meron kayong natutunan. Magkita-kita tayo sa susunod nating video. Na pag-usapan ng psychology at social issues. Okay, so maraming salamat sa lahat at magkita tayo sa susunod.